At sa oras na ito, mga minamahal, tayo na po ay dumako sa pinakamahalagang bahagi sa ating banal na gawain ng pag-aaral sa salita ng Diyos. At pagbigay galang, mga minamahal, tayong lahat ay tumayo, manindog ng tanan, mga minamahal. Atong ihatag ang higayon, ibigay natin ang pagkataon sa ating beloved ordained preacher, Richard Abad. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved co-preacher, mga brother Junard. Everybody say, praise the Lord. Ano tayo pong lahat ay manalangin, samahan niyo po ako. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. O budikilan ng pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal namin Panginoong Jesus, lubos pa kami pagpupuri. Pagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kabutihan mo sa aming mga buhay. O Diyos, sa pong panalangin ng mga Evangelista Willis Rada Almeida, mahal na Panginoon, sa patawarin mo bawat sa amin. Ikaw po maglangis sa balang salita, O Diyos, ikaw magbukas ng pangunawa ng bawat isa. At magbigay karungon sa iyong mga may pangarap kong mga salita mo po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sumaming ikaw, Diyos, hallelujah, sa hapon na ito, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon sa aming sinasaway, lahat din po ay namahadlangan ng mga gawa na kaaway. Lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Para say, praise the Lord. Puri po ang ating dikilang Diyos na mahal, ang pinakamataas po na papuri, pagluwalhati, pagdakila, pagpaparangal, minamahal, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Mabigyan mo ba natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, sa Kanya lamang po ang lahat ng kapurihan, mga minamahal. And I give double honor, minamahal, sa ating pong dearly beloved noble pastor, will be Estrada Almeida, the end-time prophet of a loving God, sa kung ginamit ating mahal na Panginoon, ating mahal evangelista na tayo pang lahat ay nakasumpong sa tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ganoon na lamang po ating paggalang, doubling paggalang sa lingkod nilang isa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At kayo di po pag-alaala sa mga turo-aral na iniwan nating dearly beloved Noble Assistant Pastor, Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dear, give double honor. And to their beloved family, sa mga beloved Almeida children, with their respective families, mga minamahal, all the children-in-law and grandchildren. I give double honor, minamahal, at magandang hapon po sa lahat nating mga beloved co-preachers, sa lahat po nating mga beloved co-workers, mga minamahal, mga beloved choir members, mga musician, sa inyo pong lahat, minamahal, mga kapatid na narito at sa lahat po nanonood sa live webcast, mga minamahal, magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Uli po ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po'y nadako na po sa pakikinig ng salita nating mahal na Panginoon. Naway ako po'y inyong sundan, mga minamahal, sapagkat makapagbibigay po sa atin itong minamahal, mabuksan ng ating pangunawa, mga minamahal, no? At ipong topic minamahal sa hapon ito, it is our heart's treasure. Our heart's treasure. Ang kayamanan po ng ating mga puso, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na kung nasaan daw po yung ating kayamanan, nandun din po ang ating mga puso, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Where your treasure is, there your heart be also, mga minamahal. Kung nasan daw po yung kayamanan natin, nandun din po yung ating mga puso. Kaya nga po minamahal tayo tinuturuan ng Biblia na mag-ipon tayo ng kayamanan, huwag dito sa lupa, kundi doon sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Na tila baga sinasabi, mga minamahal, na ang ating kayamanan, ang tunay na kayamanan ng ating mga puso, mga minamahal, ay ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Sabi po ng Biblia, minamahal, the Bible teach us where to lay our treasure. Tinuturuan po tayo ng Biblia, saan daw po natin ilalagay yung ating mga kayamanan. Matthew chapter 6, verse 19 to 21, mga minamahal. From the book of Matthew, chapter 6, verse 19 to 21. From the Gospel according to Saint Matthew, chapter 6, verse 19 to 21. Lay not up
for yourselves treasures upon earth, where moth and rust do corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust do corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Palapakan po natin ang salita natin pinakamamahal po. Sa Tagalog, mga mahal. minamahal. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y naguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang mga kalawang, at dooy hindi naguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Amen. Palapakan po natin ang salita nating dakilang Diyos, mga minamahal. So tayo po, mga minamahal, ay tinuturuan ng Biblia, ang salita nating mahal na Panginoon, na sa langit po tayong mag-ipon ng kayamanan. Amen po ba? Amen po ba? Hindi lang po minamahal sinasabi na masama magkaroon ng kayamanan dito sa lupa. Walang sinasabing gano'n ang Biblia. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung mag-iipon ka ng kayamanan, mga minamahal, huwag dito sa lupa, kundi doon sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? Magtanong kayo, bakit, minamahal? Maliwanag na sinasabi ng Biblia na kung may kayamanan ka dito sa lupa, masisira, mawawala. Ibig sabihin kung nakafocus ka lahat, minamahal, sa mga kayamanan dito sa lupa, dati na tayong sinasabihan ng Biblia na ito'y mauubos, mawawala, kakalawangin, pwedeng nakawin. So, kung doon ka lang sa mga material treasure o earthly treasure, mga minamahal, hindi ka maglalaan o magbibigay ng mag-iipon ng kayamanan sa langit, automatic alam na natin na ito'y mawawala. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, doon ka mag-ipon ng kayamanan sa langit dahil hindi nasisira, hindi mananakaw, mga minamahal. At isang tiyak na bagay, everybody say praise the Lord, dahil nandun ang ating kayamanan sa langit, nandun din ang mga puso natin. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Another verse, mga minamahal, Luke chapter 12, verse 33 to 34. Mga minamahal, Lucas 12, 33 hanggang 34, mga minamahal. From the Gospel according to St. Luke chapter 12, verse 33 and 34. Sell that ye have and give alms. Provide yourselves bags which wax not old, a treasure in heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth. For where your treasure is, there will your heart be also. Ang sabi ng Lucas, sa Tagalog, sorry, maraming mahal. 33, ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik at kayo'y mga glimos. Magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw o naninira man ang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay doroon naman ang inyong puso. Amen. Palapakan po natin ang salita natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. So dito po minamahal ay ang sabi ng 33, sell that ye have. Magbibenta ka kayong nasa iyo, mga minamahal, at itutulong mo, give alms, minamahal. Kung sabi ng banal na kasulatan, kung tayo daw po magpo-provide ng mga lalagyan, mga minamahal, na kayamanan dito sa lupa, wag daw maglalagyan ng kayamanan, wag daw po yung lalagyan ng kayamanan na nasisira. No? So alam na po natin yung mga lalagyan ng kayamanan dito sa lupa nasisira. At kung tayo kinakausap ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, magbenta ka ng mga bagay na nasa iyo at gamitin mo. Itulong mo, mga minamahal. Alam naman po natin, mga minamahal, aside sa ating tithes and love offering na binibigay natin sa gawain ng ating mahal na Panginoon, kapag tayo tumutulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon, bagamat ito'y nagagamit, mga minamahal, ito'y nauubos, mga minamahal ko, subalit lahat po yan ay hindi kinakalimutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord.
Katulad na lang po halimbawa, nagbigay ka ng, example lang po ito, nagbigay ka ng baka para sa anniversary, nagbigay ka ng kakatay na kambing, mga minamahal, para sa anniversary, natural, lulutuin yan. At the end of the day, pagkatapos ng gawain, mga minamahal, wala ka na makitang baka. Amen po ba? Maliban na lang kung paupuin lang, yung sinasabi na pinauupo lang yung baka, pagkahapon pinapatayo. Wala na talaga yun. Pero pag, nandyan pa. Pero pag ibigay mo sa anniversary, baka, kakatayin, siyempre wala ka nang makita ng baka after ng anniversary. Amen po ba? Amen po ba? Wala na kasi kakainin na po yun eh. Pero, hindi po yun kakalimutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kasi, ipinagamit mo yon, mapera man, financial man po, o kagaya na aking sinabi kanina, na para sa anniversary, material na bagay, financial na bagay, ipinagamit mo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag ito'y ginagawa mo, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, nag-iipon po tayo ng kayamanan, hindi dito sa lupa, kundi doon sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Maaring makalimutan ng tao, pero sabi ng Biblia, pagbunga ng iyong pag-ibig para sa Diyos, hindi yan kakalimutan ng mahal na Panginoon. Maka-amen po ba tayong lahat, mga minamahal? Mahina po yata. Maka-amen po ba tayong lahat, mga minamahal? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yes po, hindi yan kalilimutan. Kaya nga kung meron kang property, nakikita mo, di ba, may mga kapatid. Ito po, depende sa hipon ng mahal na Panginoon, no? Wala po tayong sinasabing ibenta nyo lahat, mga ari-arian nyo. Depende sa hipon ng mahal na Panginoon. Kasi bakit po mga minamahal? Sapagkat nandun na kinakausap ka ng mahal na Panginoon na tumulong. Kinakausap ka ng mahal na Panginoon, nakikita mo yung pangangailangan ng gawain ng ating mahal na Panginoon. So maaring meron kang mga properties o yung sinasabi ng Biblia, ibenta mo. At minamahal, ano sabi ng Biblia? Pag ginagawa mo ito, nag-iipon ka ng kayamanan, hindi sa lalagyan na nasisira, kundi sa lalagyan na hindi nasisira, mga minamahal. Amen? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Oh, sell that ye have and give alms. Tumulong ka, minamahal. Provide yourself, mag-provide ka ng lalagyan na hindi nasisira, hindi nabubulok. Provide yourself bags which wax not old, hindi nasisira. A treasure in heaven that faileth not. Kayamanan sa langit, mga minamahal, na hindi nasisira, hindi kukupas. No? At hindi rin pwedeng nakawin. Bakit po na nakawin? Nakarecord na sa langit yun eh. Amen po ba? Paano na nakawin? Everybody say, praise the Lord. Paano mawawala? Kaya mga minamahal, kuminsan, ito mong bagay na ito, mga minamahal, ay napakahalaga. Actually, na-bless po ako na nag-anniversary po last sa Alcantara, mga minamahal. At una, walang-wala po. Ng mga workers, nag-pray na lang po kasi walang ihahanda, mga minamahal. Mga kapatiran, iba hinahatid, sinusundo, hinahatid, mga minamahal sa gawain. Kung baga makita mo, kahit nga pamasahin, iba ay medyo, minamahal. Subalit, nakaka-bless dahil ito palang kapatiran ng mga nangangailangan din, nakikita nila yung gawain. Nandun yung pag-ibig nila sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Maya-maya mga minamahal, habang nag-a-announce na para sa anniversary, yung mga kapatiran natin na nakita nila yung pag-ibig sa gawain, nakita nila yung pagpapala sa gawain, nakita nila yung mga susumikap na mga sundo, mahatid sila ng mga workers, mga minamahal. Ito palang mga kapatiran na ito, naghahanda na ng baka para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na pinaghahanda na pala ng kambing para sa gawain ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. May mga hinahanda na pala sila ng mga Bisaya, ng mga manok, mga minamahal. Amen. Amen. So makita mo mga minamahal na
tayo na umibig sa Diyos, alam kong hindi po ito mabigat. Subalit mas magandang naunawaan po natin na kapag ginagawa po natin ito, hindi tayo nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Hindi para purihin tayo, kundi nag-iipon tayo ng kayamanan sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabagat may mga pagkakataon, minamahal, di ba? Inihipo ka ng ating mahal na Panginoon. Yung po yung sinasabi nila na involve ang financial. Sometimes God's love touch your wallet, no? Sometimes God's love touch your wallet. Ibig sabihin, kinakausap ka ng mahal na Panginoon magbigay. Kinakausap ka ng mahal na Panginoon sa financial. So ang Diyos po ang gagawa nito sa atin, mga minamahal. At tayo naman po na kinakausap, mga minamahal, mahirap ba ito para sa atin o magaan para sa atin? Ang ibig ko pong sabihin, kung handa tayong ibigay yung buhay natin para sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga material na bagay, yung financial na bagay, hindi na po yan mahirap ibigay. Bakit po? Maging buhay natin, handa tayong ibigay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kasi napakaganda, mga minamahal, kung nakafocus ang ating puso't isipan at minamahal, hindi ko sinasabi, minamahal, na hindi tayo sa ating mga pangailangan dito sa lupa. Hindi wala po akong sinasabing ganon. Kundi ang aking sinasabi, mga minamahal, kung mas pinapahalagahan natin yung kayamanan, makapag-ipon tayo ng kayamanan sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po mga minamahal? Sapagkat kung titignan mo, iisipin po natin, maraming tao na tumaya sa mga gaya halimbawa ng mga nananalo ng pera, which is sugal po yan, kaya po ipinagbabawal sa atin yung mga loto, mga high alay, kasi sugal din po yan. Bawal ang Kristiyanong magsugal. Dahil kung mananalo ka sa sugal, galing yan sa mga sugarol na pera. Pera na mga sugarol yung mapapanalunan mo. Ayaw ng Diyos na dyan ka umasa. Ang gusto ng mahal na Panginoon, magtapat ka dahil kaya kang pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Marami pong mga nanalo sa loto na nasira ang pamilya. Amen? Amen. May mga nanalo sa loto, mga minamahal, na bumalik din, pagiging milyonaryo, bumalik din sa pagiging kapos, pobre. So mga minamahal, ang isang tao, kung isipin mo, bigyan mo ng pera, kahit gaano kalaki pa siguro yan, kaya niyang ubusin sa isang araw. Dahil ang pera daw po, ang kayamanan daw po, sabi ng Proverbs, basahin po natin, huwag na po tayong maghangad o gagawa para yumaman. Normal lang po yun na gagawa tayo para tayo may magamit, tayo magtatrabaho, para tayo makapaghanda rin sa ating hinaharap. Pero ang sabi ng Biblia, minamahal, huwag daw tayong gumawa para yumaman. Ito po ang sabi ng Biblia, hindi po ako may sabi nito, mga minamahal. Dahil ang kayamanan daw po ay pwedeng magkaroon ng pakpak at lilipad. Mawawala sa iyo ng isang iglap. So kaya, siyempre pag gumagawa ka para yumaman, tapos ang kayamanan mo lilipad na parang ibon na mawawala, babagsak ang mundo mo. Magkukulaps ang iyong mundo. Amen? Amen po ba? Samantalang kung ikay gumagawa, nagtatapat sa mahal na Panginoon, at ang Diyos ang magpuprovide ng iyong pangangailangan, makikita mo, mga minamahal, na lahat ng meron ka ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin Proverbs chapter 23, verse 4 and 5, mga minamahal. From the book of Proverbs, chapter 23, verse 4 and 5. Labor not to be rich, cease from thine own wisdom. Wilt thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven. Sa Tagalog, huwag kang mainip sa pagyaman. Tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Iyo bang itititig
ang inyong mga mata sa wala, sapagat ang mga kayamanan ay tunay na nasisipagpakpak, gaya ng agila na lumilipad sa dakong langit. Amen. Parapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal.